Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, sang mabiyayang ningal ako dun. Nakakaingil pala sa mayaw. So, mega love shoutout sa lahat at isang mabiyayang araw sa ating lahat. Siyempre, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Yeah. Isa na namang digmaan na magaganap ngayong gabi. At isa na namang panibagong listahan. Listahan ng mga bayarang ng mga vlogger. At may breaking news. May breaking news. Dahil Duterte tandem sa 2028, maraming nag-iiyakan. Oh baga, iting manan. At ilabas ng pangkamot sa mga utak ng mga vlogger na mga bayaran. Pag hindi kinaya nito, meron pa ng isa dito. Ang mahiwagang notebook. Ito na naman yung mahiwagang notebook. Mukhang maiiba. No, mga kaya DDS, mga kabiyaya. Parang maiiba po ang ating listahan ngayong araw na ito. Sapagkat may nadagdag po sa mga listahan natin. At ang pinaka-founder or highest paid of the alien vlogger or mga longest, mga dugyot vlogger, ay lumabas na ang kanilang pinaka-highest paid vlogger na si Maka Bobo. Si Maka Bobo. Yeah, may listahan ako, Maring Marites. Hey LMM, shout out. So kagabi, di ba, napanood nyo naman ang pag-amin ni Makagago. So ililista na natin siya rito. Si Maring Janet, tatanggalin. Asan? Wala pa yata listahan ko. Eto. Si Maring Janet ay ilalagay na natin sa pangalawa. Dahil nangunguna na ngayon sa highest paid itong si Makabobo. Okay? So yan, burahin na natin si Maring Janet. Yan, binura na. So nabura na siya. Ang ilalagay natin sa pinaka top 1, tanong, wait lang. Paano pala to? Hindi ko pala to natanong kay Banat Bay kagabi. Paano pala to, no? Tatanungin ko sana kung dodoblein ba ni Banat Bay yung 700k na highest paid ni Makabobo. Eto, makwento ko lang sa inyo na dating mga kasamahan ko ng mga ulupong na dahil hindi nila ako napapayag na maging isang tansu vlogger, ngayon ay pinapabanatan nila ako sa isang bulok na channel. Na kesyo kidnapper daw ako. Ewan ko na lang kung napanood nyo, pero pag nakita nyo, huwag nyo nang panoorin. Dahil wala naman na din kayo mapapala dun. So papayag ba kayo? Papayag ba kayo na na bilhin na lang ng pera yung prinsipyo nyo? Tapos kayo magagalit kayo sa akin, mga pangit kayo. Ha? Aminado ako, hindi ako kagapuhan, ha? Hindi ako kagapuhan, pero may pagmamalaki. Papayag ba kayo? Kayong mga longest na vlogger kayo, bagay kayo, pumayag kayo. Kaso iba ako. Ha? Hindi ako pumapayag sa mga ganong mga strategy. Yung mga ganong offer. Ha? 70,000 per month. Hindi ako pumapayag sa ganon. Baka sungal-ngal ko pa to sa inyo. Yung punggol kayo. Walang nga na yan. Pinapabanatan ako sa bulok na channel. Sa susunod, pagpapabanatan nyo ako sa mga vlogger, no, dapat naman doon sa maayos-ayos.
Ay, pinabanatan nyo ako sa sintu-sintu din eh. Oo, bakit po, todo comment pa yung mga kasamaan doon, no? From kay Tutut. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan nung kasamahan ko dati na vlogger na yun, parang kasamahan ko siya dati sa TVJ. Hindi ko na lang sasabihin kasi mahirap na, makilala nyo pa. Kaya hindi ako pumapatol na ngayon sa mga vlogger kasi parang kami na lang yung nagpapasikat sa kanila. OMG, sintu-sintu. Yeah, that's true. That's true. Sintu. Yan, syempre mega love shoutout niya nga Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, kay Ma'am Kat na nanonood ngayon sa monitor na tawang-tawa na naman. At kay Sir Boy Bicol na nanonood ng football. Sir, mamaya na yung football nyo. Ako muna panoorin nyo, sir. Grabe naman, sir. Pagdagdag rin, sir, viewers din. Pinilit no? Yan, shoutout sa inyo lahat. Ngayon, eto. Ang mangunguna dito sa listahan natin ay si Makabobo. Pangalawa, si Maring Janet. Pangatlo, si Nino Tae Barsaga. Pangapat, si Chris Untog. At panglima ay si Mac Humpak. Kasi ito kasi mga ano na to, may mga downline to eh. Ano yun? Ano to? Tawag din, ano yun, yung nangi-scam lagi, anong tawag doon? Anong tawag sa ganun? Anong tawag doon sa ano na yun? Nakalimutan ko. Networking! May mga downline eh. Si Makabobo, may mga downline yan. May mga downline. Tapos eto si Maring Janet, meron din. Si Chris Untog, meron din yan. Ilan yan? Si Gurang, si Yakbu, si Utot. Ayun, tatlo. Tatlo ba? Tatlo nga. May mga downline. So, ang tanong dyan, naibibigay ba sa kanila yung dapat na, na talent fee? Talent fee. Ay, naku ba? Ano talaga kayo? Dahil ako, ano pinagbabalat sa akin eh. Kesyo, tawag dito, kesyo, ano yun? Rapist daw. Puta na, sa dinami-daming binabanat sa akin, na kesyo may mga kaso daw ako ganito, ba't dito ako nagla-live ngayon? Kati ng ulo ko. Ba't dito ako nagla-live ngayon? Ay, pa-share. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Napakadami. Especially, syempre, sa mga issue na nagaganap about sa Duterte. Eto, nandito lang naman po tayo para ituwid yung mga pagkakamali at mga maling issue, mga maling paratang para sa mga Duterte. Wala ho tayo dito para magpasikat lang, no? Oo. At mas okay na rin to na magsipag tayo mag-live at ipagtanggol si former President Rodrigo Duterte at si BP Sara. Kesa naman tumanggap tayo ng pera na para banatan sila. Di ba? Napanood nyo na ba yung ginawa ko kay Makabobo? Oy, Abilino, mega live shoutout. Ikaw bahala dyan sa mga ulupong dyan sa baba. Oy, subscribe nyo rin niya si Abilino. May YouTube channel pala yan. So, ito yung mga pag-uusapan natin. Saan ba tayo mauuna? Hindi ko na rin alam eh. Oo nga pala, may kanta pala ako sa mga, wag na, makaka-copyright tayo. Grabe, no? Ito lang seryoso tayo. Ba't kaya may mga ganun tao, no? Pag hindi ka nila na hikayat sa sa kagustuhan nila, sisiraan ka? What the heck? Diba? Hindi nyo lang ako nauto dyan sa tansu-tansu vlogger na yan eh. Tapos gagalit kayo sa akin. Susungal-ngal ko to sa inyo. Puro kuto na rin to. At ayun, bago tayo magsimula, mega love shoutout to all Hero Abroad.
At sa mga senior citizen dyan, mga mahal nating senior citizen dyan na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa lahat ng DDS vlogger, especially to Banateros, to Banat by Coach Oli and Boss Dada. Naaabangan na natin sa SMNI. Sana all. No? Sana all. Banat bay, baka pwede na kahit bit-bit na lang ng bag. Baka gusto mong driver sa big bike mo. Makapag-drive man lang ng big bike. Sa tanang buhay ko, di pa ako nakapag-drive ng sarili kong motor. Meron pala dati, kaso binenta ko yung ADB. Ngayon, wala eh. Lakad-lakad muna. Lakad-lakad muna tayo. At wala naman tayong masyadong nirorotahan. Ika nga ng mga vlogger na mga dati kong kasamahan, ay ako po daw ay isang maraming kaso. Baka mamaya mahuli tayo. Mahuli? Ay, magandang gabi sa inyo lahat. Mamaya ko po kayo siya shoutout pag patapos na tayo, no? Di ba't kaya may mga ganun tao, no? Na kapag hindi nila ikaw napasunod sa gusto nila, no? Buti, pero maganda na rin ngayon. At least alam ko na ang mga baho nyo. So, di ba? Nang dahil lang pala sa Duterte, parang naging guardian angel ko rin to, no? No, sa totoo lang, parang naging guardian angel ko tong community ng Duterte. Alam niyo kung bakit? Dahil dito, nalaman ko yung mga baho ng mga kasamahan ko dati. Oo, na hindi rin naman makikilala sa TBJ na yan. Ay, nako, yung ko lang magsalita eh. Sabihin, nanunumbat ako eh. No? Tapos ngayon, parang parang nagkakatotoo na yung sinabi ni Jaime Marcos 400 million to Duterte Paninira Project. Siraan Project. Grabe yun, no? Nagasto sila ng milyon para lang sa Duterte. Grabe. Tapos ng mga vlogger naman, gawa na nachoplak sila, napahiya sila sa akin, na hindi nila ako nasama sa grupo ng mga tanso. Aba, pinapabanatan ako sa basura pang vlogger. Kakadiri. Ay, doon pala sa yung vlogger na buwabanat sa akin ngayon, asikasuin mo muna yung kaso mo. Asikasuin mo muna kaso mo bago ako. Kasi mukhang hindi ka na nga naliligo eh. Magkano kaya kay makagago? Baka siya nga yung tinutukoy na 700 per month. Ay! Sorry. Nadulas ako. Hindi totoo. Parang naging guardian angel ko to. Itong paglipat ko dito sa community na to. Hindi naman paglipat kasi hindi naman ako galing sa BBM eh. Showbiz to politics, di ba? Parang naging way to para makilala ko yung mga tao sa paligid ko na tatarantaduhin din pala ako balang araw. Putay na, hindi ko kayang banatan. Pinapabanat sa iba. Oh, Maji! O, ito pala, shoutout pala kay Chris Untog. What if lang naman, what if na puntahan ka ni Robin? Masasabi mo kaya mga pinagsasabi mo? Punta na. Hindi ako nagkamali kagabi, mga katugang. Hindi ako nagkamali kagabi na yung about dyan sa teacher na tawag dito na hindi hindi binigyan ng parusa ni BP Sara ay iko-content nila. Hindi ako nagkamali. Sapagkat wow, lalim nun sapagkat po ay talagang ginagawa na naman nilang palabigasan ng mga Duterte. Walang yan ng mga vlogger sa kabila, no? Ginagawang palabigasan ng mga Duterte ang putik. Tapos sinasabihan yung demonyo, manyakis. Pero yan yung kita dyan sa YouTube nyo, pinapakain nyo sa mga anak nyo. Yeah. Ew. Puring kayo, durang-dura. Surang-sura kayo sa mga Duterte, pero yan ang pinapakain nyo sa mga anak nyo, yung kita nyo dyan sa paninirang puri sa kanila. Yeah. Ew.
Kadurdur kayo ha. Yung eating manner ba? Okay, no? Sino kaya madadagdag dito? Grabe to, oh. Piray mo, ha? 15K sa mga small YouTuber ang ibibigay ni Banat Bay. No? 15 1,000 pesos para lang wag na sila mag-vlog at ilagay nila sa screen nila kung sino yung handler nila. Sayang to. Dako kwarta to, dong. Pagkadagko na kwarta to, Yudi punggol, dong, Kaya sa nagdi-DSK dyan, baka makasuhan pa kayo. Dito, tahimik buhay nyo. Tapos sa akin 100 lang. Unfair no? Pagdating sa akin 100, ako yung tigalista. Loko din to si Banat Bay. Kulang pa nga sa pangkapi yun. Tapos ngayon ay nako. Di mo lang ginawang 150. Di ba yung iba, mapriso ka? Sa akin naman, kamutin mo. Kamutin mo ang mga utak nilang mga bano. Okay, dito tayo ng video. Hay, eto yung patunay sa mga vlogger na fake news. Sa mga vlogger na mga pa-fake news na mga tanso. Eto po maituturing po itong leader nila. Hindi naman to leader ng pagiging vlogger na tansuan. Kasi ito po yung vlogger na kauna-unahan na yung nagpauso ng talanugol. Na ngayon ay na-fact-check. Ano to? Fact-check. Na-fact-check ni Ed Lingaw. At dalawa sila dito. G. Hindi, isa lang muna ipapanood natin sa inyo kasi sa isang video ko ginawa yun. Ito yung mga vlogger na Yudi Punggol. Yung mga Yudi Punggol na vlogger. Ito sa hanay ng mga DDS vlogger, walang nababalitang ganito na mga pa-fake news. Yung mga, alam niyo yun, walang nababalitang ganon. Doon lang kayo magtaka bakit sila meron. OMG. You're so kadiri, ha? So kadiri. You're not comfortable to my mind. Ano daw? You're not. My brain is so very palpitation. Tayo lang mga English yan. Tayo, English pa lang, ano? English pa lang, panalo na. Talbog. Ano yun? My brain is so very palpitation. Hindi po ako basta-basta, sorry po sana maunawaan nyo, no? Hindi po ako basta-basta nagbibigay ng jacket kasi nga po maraming tayong mga kalaban. Tsaka hindi naman po importante yan Doon lang po yan sa mga moderator, yung mga magsisipa ng mga ano dyan, ng mga tawag dito, ng mga basher. Okay? Yung mga trolls. Okay, panoorin natin. Pero sa CPP, NPA, protekto daw ang senadora ng rebelding grupo. I-fact check po natin yan. Hindi pala ito, hindi pala. Si ano pala to wag pala to, matagal na to. Ito yung bago. Naku, nabura ko pa ata. Ito yung bago. Ano lang, 19 hours ago, ito yung bago. Ito yung bago. Panorin nyo Alarma ang kumakalat online tungkol sa isang umanong bagong pandemya. Libo-libo na po ang nakapanood niyan. I-fact check po natin yan. Tingnan nyo kung gaano ka-fake news ng mga vlogger na to. May background na pandemyang darating. Nako! Kaya ang buong mundo kailangan daw maghanda. Nako! Yan ang pinapakalat ngayon ng isang video online. Ayan lang! Makikita sa nasabing post ng isang news. Kilala nyo ba yan? You are familiar? Mami Omi, shout out. You are the familiar this one of a kind vlogger of the Tansu vlogger.
Ha? You are familiar this you are familiar this the Tansu vlogger na pabor dumidilim tayo. Visit na yan. Na pabor sa cha-cha. Ha? Mag-shade ka. Mag-shade pa ba ako? Siguro mas maganda pag naka-shade. Okay. Baka saniban na naman ako ni Ben Tubig eh. Ha? Familiar ba kayo dito? Sa Tansu vlogger na to? Ha? Ayan ho. Pinipake news kayo. Ha? Pinipake news kayo. Pakinggan natin ha. Tingnan nyo mga pinapakain sa inyo. Puro basura. Basurang content. Wow, pogi pala ako. Pogi palalo. Uto ka pa ha? Ha? Oh, ito ba yung pinagmamalaki yung mga Tansu vlogger? Mga legit yung mga pinagsasabi nyo? Ni isa sa amin, walang napapack-check sa amin. Sa inyo, ilan na kayo? Ito, 19 hours ago. Napakabago pa. Ha? Napakabago pa. Hasan na? Tingnan nyo. Ha? Mga ka-fake newsan nyo. Bagay boss, ayos yung naka-shades. So, sige, eto na lang. Magsi-shades na lang tayo palagi. Ayaw nyo makita yung eyebag ko eh, no? Salbahe din kayo eh. Ayaw nyo lang sabihin sa akin na ayaw nyo makita yung eyebag ko eh. Salbahe din tong mga to. Okay, panoorin natin to. Puto tayo lang, fact-check ka ngayon, no? Fake news power. Puto tayo na, kasi ito sorry. Napapamura na naman ako. Bad. Eto kasi, etong si Talano Gold, nag-report ng tawag dito, ng balita na may darating na naman pong matinding pandemya. Anak ng putik, ipanalangin mo yung pandemya mo kapag si BP Sara na ang presidente, ha? Wag muna ngayon. Mamamatay tayong lahat. Alam mo ba yon? Oo, mauubos tayo dito lahat. Kaya nga sabi ko, di ba, nung panahon ni Tatay Digong, ay talagang okay ang nangyari noon dahil siya ang presidente. Pero kung ngayon mangyayari yung sinasabi mong virus na yan, Dudong, paktay tayo lahat. Ha? Kaya wag ka muna magpiling. 1 million subscriber ka, anga ka. Dati ko na itong binanatan. Nung nasa TVJ pa ako, yung content ko pa ay TVJ, binanatan ko to. Paano hindi mo babanatan? Napakatulongges. Kwento ko lang ha. Paano hindi mo babanatan? Anak ng teteng. Na-shoutout na siya ni Boss Joey De Leon, ni Henyo Master Joey De Leon. Anak ng teteng, nagreklamo pa. Kulang daw yung pangalan niya. Puta, ibig sabihin, kaya mo lang pinagtatanggol ang tao dahil gusto mo ma-shoutout ka, ganon. Bakit yan si Robin Padilla? Ano daw? Dala ka ng tungkod, boss. Bagay din sa'yo. Buiset! Matikip sa'yo, matanda na? Sino sabi nun? Lika rito. Kakamuting yung lalamunan mo. Bastos yan, ha? Pasmado, ha? Pasmado yung dila mo. Halika rito. Hihilahin ka, ikakamod. Brutal eh, no? Okay, panoorin natin. Tungkol sa tatawag na Disease X. Dagdag pa ng uploader, ang bagong sakit ay 20 times na mas delikado kumpara sa COVID-19. Para sa content. 20 times daw. 20 times na mas delikado kaysa sa COVID. Buiset! Tapos fake news ka pala. Alala, ha, mga Tansu vlogger, kaya pa ba? Utay na. Ito, pasalamat kayo ha. Kung itong si Ed Lingaw, maka Duterte to, binalita na rin yung mga pa-fake news nyo sa mga Duterte. Buisit na itong mga to. Mga scientists tungkol sa bagong virus na ito.
Sa ngayon, meron na pong 150,000 views at 4,000 likes ang nasabing video. Piruin mo doon pa lang palyado na. Pansinin niyo yung video ko. Ay, Ma'am Melba, shoutout po. Ma'am Melba. Melby. Pansinin niyo yung mga video ko Sipin niyo mabuti. Yung video ko, ang pinakamataas siguro na views minsan 20,000. Umaabot na po ng lagpas 1,000 ang like. Ibig sabihin, halos kung sa 100% ay nasa 20 to 30% po ang agree doon sa video ko na yon. Dito sa kanya, 150k views, 4k lang yung like. So, ibig sabihin, sa 100% na about doon sa video mo, sa 100% na may pagkakataon na magustuhan ng mga tao yon, ay 5% lang yung sumang-ayon. Buti pa nga, may sumang-ayon. Masama pa niyan, baka puro robot na lang yun. Shoutout kay Sydney Belido. Si Ma'am Sydney ba to? Si Ma'am Te, shoutout. Ma'am Te, shoutout na. Okay. Pero bago kayo mabahala mga kapatid, hindi po totoo na ang Disease X ay ang panibagong pandemya na ating mararanasan. Hindi totoo. Narinig nyo hindi totoo. Naninibago ako sa Sage. Mas masarap yung nakikita ko yung maganda kong mata Hello? Ang laki Hindi totoo. Alam na. Alam na. Yan ba yung pinagmamalaki nyo? Di ba? Hoy, dun sa mga tansu vlogger, di ba idol nyo to? Di ba idol nyo to? Bakit pa fake news pala yung idol nyo? With the Talano Golds pa kayo Ito lang no? Bagay, boosting nga pala yun. Hindi, sasabihin ko sana, buti pa yung mga pa-fake news, ang lalaki ng views. Yung mga vlogger na nagsasalita ng totoo, maliliit views. Dami ka. Totoo po yan. Realidad po yan dito sa YouTube. No? Kapag ikaw ay pa-fake news dito, malaki views mo. Tingnan nyo si Maring Jarrett. Tingnan nyo. Pero, tingnan nyo yung resulta nun. Bulok ang nagiging mga channel nila. Kagaya nung pinilex ni Banat Bay kagabi na bantot na vlogger. Yun yung bumabanat sa akin ngayon. Sinuri po yan ng isa sa mga fact-checking partners natin sa Facts First PH. Ang Disease X ay hindi po isang bagong virus. Ito'y isa lamang termino na ginagamit ng World Health Organization para sa mga hindi pa kilalang pathogens. Yan kasi ang hirap sa inyo, hindi kayo nagre-research. Visit na to mga kakapituloy na likod ko. Visit na to mga to, yan kasi hindi kayo nagre-research. Hindi pala virus yun. Visit na to mga to. Yan, ang hirap sa inyo. Malaki lang subscriber nyo pero anga-anga kayo. Yan ang hirap sa inyo. Tangina, hindi pala yun totoo. Hindi naman pala totoo yun Tapos binlag mo pa. So ibig sabihin yung mga binablog mo dyan mapatungkol sa mga Duterte, hindi rin pala totoo. Alam mo yung mga nilalagay ko dito, yung mga totoo lang, yung mga peke hindi po. Maaring maging sanhi ng epidemya sa hinaharap. Sa katunayan, noong 2018 pa ginamit ng WHO ang terminong ito. Ang pinakitang news report ng uploader ay ulat tungkol sa meeting ng World Economic Forum nitong Enero, kung saan napag-usapan ang gagawing paghahanda kung sakaling magkaroon muli ng pandemya. Maging sa ibang bansa, marami rin haka-haka tungkol sa Disease X na agad namang papacheck ng ilang international organizations. Kaya po mga kapatid, wag po. Pag-research kasi kayo. Yun ang hirap sa inyo